Matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwentong ito. Hindi dahil nakalimutan ko na ang nangyari, kundi dahil bawat alaala ay may bigat na hindi basta kayang ilapag. May mga sugat na kahit matagal ng sarado ay nananakit pa rin kapag hinawakan. Ngunit nanaig ang isang pakiramdam na mas malakas kaysa takot. Ang paniniwalang kung may isa mang babae o ina na makababasa nito at makakaramdam ng lakas ng loob. Sapat na iyon para harapin ko muli ang lahat. Tawagin ninyo na lamang po akong Maggie. 35 gulang ako, may asawa, at may 2 anak. Isang ordinaryong babae na lumaki sa Bicol, sa isang baryong hindi kailanman minarkahan sa mapa ng mundo, ngunit naging buong mundo ko sa loob ng maraming taon. Doon ako natutong gumising ng maaga, tumulong sa gawaing bahay at makinig sa mga matatanda. Doon ko rin natutunan na ang babae ay dapat matiisin, na ang problema sa pamilya ay hindi inilalabas, at na ang pananahimik ay minsang itinuturing na kabutihan. Hindi kami mayaman. May mga panahong kulang ang ulam, may mga panahong butas ang bubong kapag umuulan, ngunit may halakakan sa bahay, may kwentuhan sa hapag, at may yakap bago matulog. Ang nanay ko ay tahimik na babae, hindi pala reklamo, bihirang magtaas ng boses. Ang tatay ko na may masipag, pero pagod na pagod sa buhay. Bata pa lang ako, ramdam ko na ang pagod na iyon, kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang lumalaki ako, unti-unti kong napagtanto na gusto kong makakita ng mas malawak na mundo. Hindi dahil ayaw ko sa probinsya, kundi dahil gusto kong subukan kung hanggang saan ko kayang tumayo mag-isa. Kaya pagkatapos kong makatapos ng pag-aaral, nagpaalam ako sa pamilya ko at nagtungo sa Maynila. Hindi naging madali ang buhay sa lungsod. Maingay, mabilis, at walang pakialamang karamihan. Natuto akong makipagsiksikan sa jeep, magbilang ng barya bago bumili ng pagkain, at ngumiti kahit pagod na ako. Ngunit doon ko rin natutunang tumayo sa sariling paa. At doon ko nakilala si Noel. Tahimik siyang lalaki. Hindi pala salita, hindi pala biro, ngunit may presensyang nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Magkapit-bahay lang kami noon. Madalas ko siyang makita sa labas ng inuupahan naming apartment. Nagkukumpuni, nagkakape, o tahimik lang na nakaupo. Palagi siyang bumabate, palagi siyang magalang. Unti-unti kaming naging magkaibigan, hanggang sa naging higit pa roon. 2 taon kaming magkasintahan bago kami nagpakasal. Sa 2 taong iyon wala akong nakitang dahilan para mag-alinlangan. Responsable si Noel, masipag, may malinaw na pangarap, at higit sa lahat marunong siyang rumespeto. Mahal niya ang pamilya niya, lalo na ang atin niyang si Emilia, na tumayong magulang niya matapos silang maulila. Hindi ko alam noon na ang pangalang iyon, Emilia, ay magiging sentro ng isang kwentong magbabago sa akin, magpakailanman. Nang ikasal kami ni Noel, simple lang ang buhay namin. Hindi marangya, ngunit sapat. May maliit kaming inuupahang bahay, may trabaho, at may mga pangarap para sa mga anak na unti-unti naming binubuo. Hanggang sa dumating ang alok na magtatrabaho si Noel sa ibang bansa. Malaki ang sahod, malaki ang oportunidad, ngunit kapalit nito ang mahabang pagkakahiwalay. Alam naming hindi madali ang desisyon, lalo na't may mga anak na kami noon. Ngunit sa harap ng pangarap na mas maayos na kinabukasan, pinili naming tanggapin ang sakripisyo. Bago siya umalis, napagdesisyonan naming umuwi muna sa probinsya nila at tumira sa bahay ng kanilang namayapang lola.
Ayaw ni Noel na maiwan kaming mag-iina sa Maynila na malayo sa kamag-anak. Ang bahay na iyon ay matagal nang walang nakatira, malaki, luma at tahimik. Maraming kwento ang mga tao tungkol dito. May nagsasabing may nagpaparamdam daw. May nagsasabing may nakikitang matandang babae sa bintana sa gabi. Nang una, natakot ako. Ngunit nang tumira na kami roon, may kakaibang pakiramdam ang bahay. Hindi ito yung katahimikang nakakatakot, kundi yung katahimikang parang may nagbabantay. Doon ko muling nakasama ang ate ni Noel, si Emilia, kasama ang asawa niyang si Donato at ang dalawa nilang anak na babae, sina Leila at Leslie. Mabait si ate Emilia, tahimik, masipag, palaging may handang pagkain, palaging inuuna ang iba bago ang sarili niya. Ngunit habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin, mga pasa sa braso, sa leeg, sa tagiliran. Laging may paliwanag, nadulas, nabunggo, napalo ng pinto, at ang mga bata, tahimik, maingat, parang sanay umiwas sa gulo. Isang gabi sabay-sabay kaming naghapunan sa bahay nila. Nag-inuman si Noel at si Donato. Tawanan, kwentuhan, halakhakan. Sa kusina, tinulungan ko si Ate Emilia. Doon ko muling nakita ang mga pasa sa braso niya. Mas malinaw, mas sariwa. Gusto ko siyang tanungin. Ngunit natakot ako. Natakot akong mapahiya siya. Natakot akong magkamali. Natakot akong mas lumala ang lahat. Nang gabing iyon, doon na rin kami pinatulog sa bahay nila. Madaling araw na nang magising ako sa ingay. Narinig ko ang galit na boses ni Donato. Narinig ko ang nanginginig na pagsusumamo ni Ate Emilia. Narinig ko ang tunog ng pananakit. Ang bawat segundo ay parang kutsilyong bumabaon sa dibdib ko. Nanigas ako sa kama. Gusto kong tumulong. Ngunit natakot ako. At sa sandaling iyon doon ko unang naunawaan kung gaano kabigat ang takot kapag may buhay na nakasalalay. Kinabukasan, hinarap ko si Ate Emilia. Tinanong ko kung sinasaktan siya ng asawa niya. Ngumiti siya at mariing itinanggi. Lasing lang daw si Donato. Mabait daw ito. Huwag ko raw ipaalam kay Noel. Ilang linggo ang lumipas at umalis na si Noel papuntang ibang bansa. Akala ko, baka gumaan ang sitwasyon ni Ate Emilia kapag wala na ang kapatid niya roon. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Nawalan ng trabaho si Donato. Kasabay ng pagkawala ng trabaho ang pagkawala ng kontrol niya sa galit. Mas madalas ang sigawan. Mas madalas ang bugbugan. Minsan, hindi na pumapasok si Ate Emilia sa palengke. Isang araw, pinuntahan ko siya sa bahay nila. Doon ko nakita ang katotohanang pilit niyang itinatago. Dugo sa sahig, pasa sa mukha, at takot na hindi na kayang itanggi. Kinukuha ni Donato ang lahat ng kinikita niya. Kapag tumanggi siya, bugbog ang kapalit. At ang pinakamasakit sa lahat, gusto niyang ipatigil sa pag-aaral ang mga anak at pagtrabahuhin ang mga ito. Isang araw, may dinala siyang lalaki para kunin ang mga bata. Kasa raw, trabaho raw. Nakita ko ang takot sa mga mata ni na Leila at Leslie. Kung hindi ako dumating sa sandaling iyon, hindi ko alam kung nasaan na sila ngayon. At doon ko napagtanto, hindi na ito simpleng problema ng pamilya. Isa na itong laban para sa buhay. Mula nang muntik nang kunin ang mga bata, hindi na ako mapalagay. Kahit anong gawin ko, maglaba, magluto, magbantay sa mga anak ko, laging may kaba sa dibdib ko. Sa bawat tunog ng motorsiklo sa labas, sa bawat yabag ng paa, pakiramdam ko'y darating na naman si Donato para bawiin ang mga anak niya, para ipaalala kay Ate Emilia na wala siyang karapatan kahit sa sarili niyang buhay. Sinubukan naming dumulog sa barangay. Unang beses, maayos ang usapan. Pinaupo silang dalawa. Pinagsabihan si Donato na huwag manakit, na isipin ng mga anak. Tumango siya, nangakong magbabago. Paglabas namin ng barangay hall,
Nakita ko ang puot sa mga mata niya. Parang hayop na pansamantalang kinulong, pero hindi kailanman napasuko. Ikalawang beses, ganun pa rin. Usap. Ayos. Pangako. Ikatlong beses, doon ko na nalaman ang katotohanan. Tiyuhin pala ni Donato ang kapitan. Lahat ng reklamo ay may hangganan. Lahat ng hinaing ay nauuwi sa wala. Ang batas na pagtanto ko ay hindi pare-pareho para sa lahat. Mas lumala ang pananakit. May mga araw na dumarating si Ate Emilia sa amin na halos hindi makalakad. May mga gabing naririnig ko ang hikbi niya sa banyo. Pinipigilan ng iyak para hindi marinig ng mga bata. Si Leila at Leslie ay mas lalong naging tahimik. Parang natutong maglaho kapag may tensyon. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang mga anak ko, bigla kong naisip, hanggang kailan? Hanggang kailan kami maghihintay na may tumulong? Hanggang kailan namin hahayaan na ang takot ang magdikta ng bawat galaw namin? Hindi ko pa alam noon ang sagot. Ngunit unti-unti, may nabubuong desisyon sa loob ko. Isang desisyong ayaw ko mangharapin, pero alam kong papalapit na. Dumating ang gabi na kumatok si Ate Emilia sa pinto namin. Pagbukas ko, bumagsak siya sa harap ko. Duguan. Nanghihina. Hawak ang tagiliran niya habang ang dugo ay tumutulo sa sahig na parang tahimik na saksi sa isang kasalanang matagal nang ginagawa. Sinaksak niya ako. Mahina niyang sabi bago mawala ng malay. Hindi ko na alam kung paano gumalaw ang katawan ko. Parang kusa na lang itong kumilos. Sumigaw ako ng tulong, binuhat namin siya, isinakay sa sasakyan. Sa ospital, amoy ko ang antiseptic at narinig ang mabilis na yabag ng mga nurse. Ang bawat minuto ay parang oras. Hindi malalim ang saksak, sabi ng doktor, pero muntik na siyang mamatay sa dami ng dugong nawala. Habang naghihintay ako sa labas ng operating room, magkahawak kamay sina Leila at Leslie. Hindi sila umiiyak, para bang matagal nang naubos ang luha nila. Pagkalabas ni Ate Emilia, doon ko ginawa ang desisyong matagal ko nang iniiwasan. Hindi na siya babalik sa asawa niya. Dinala ko siya at ang mga bata sa bahay ng lola ni Noel. Doon sila tumira kasama namin. Ngunit kahit nasa amin na sila, hindi pa rin natapos ang pang-aabuso. Ilang beses dumating si Donato, sumisigaw, nagbabanta, nagmamatigas. Minsan, nagreklamo pa siya sa barangay laban sa akin. At doon ko tuluyang naunawaan walang tutulong sa amin. Walang darating na hustisya. Kami na lang ang meron. May isang baul sa ilalim ng kama sa lumang bahay. Isang baul na minana ko mula sa lola ko sa Bicol. Matagal ko na itong hindi binubuksan. Sa loob nito may lumang libreta, dilaw na ang mga pahina, kupas ang sulat, mga orasyon, mga dasal, mga babalang paulit-ulit na binabanggit ng lola ko noong bata pa ako. Hindi ito para sa galit, hindi ito para sa paghihigante. Hindi ako naniniwala noon. Hanggang sa dumating ang panahong wala na akong ibang mahawakan. Pinasa ko ang bawat pahina nang nanginginig ang kamay ko. Hindi ako humiling ng kamatayan. Hindi ako humiling ng paghihigante. Ang hiningi ko lang ay proteksyon. Isang hangganan na hindi na niya kayang lampasan. Ilang araw ang lumipas na tahimik ang paligid. Walang sigaw. Walang pagbabanta. Akala ko baka tumigil na siya. Hanggang isang hapon may nagkumpulan sa tapat ng bahay. Lumabas ako at nakita ko si Donato. Halos hindi ko siya nakilala. Payat. Maputla. Puno ng sugat ang katawan. May mga uod. May mga langaw. Umiiyak siya, humihingi ng tulong, paulit-ulit na nagsisisi sa mga salitang wala ng bigat. Sa harap ng maraming tao, bumagsak siya. At doon siya nalagutan ng hininga. Hindi ako nagsaya. Hindi rin ako umiyak. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang mukha ni na Leila at Leslie. Buhay, ligtas, at hindi na muling masasaktan. Pagkamatay ni Donato,
Walang nagtanong, walang nag-imbestiga, walang pulis na kumatok sa pinto para humingi ng paliwanag. Parang may kolektibong kasunduan ng baryo na kalimutan ng isang lalaking matagal nang kinatatakutan at lihim na iniiwasan. May mga matang umiwas kapag nagkakasalubong kami sa daan. May mga bulong na humihinto kapag papalapit ako. Ngunit wala ni isang salitang diretsyong ibinato sa akin. Sa loob ng bahay, tahimik ang mga araw. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil unti-unti naming tinutunang huminga nang hindi nag-aabang ng suntok o sigaw. Si Ate Emilia ay halos hindi makatulog sa unang mga linggo. Kapag pumikit siya, bumabalik ang mga alaala, ang amoy ng alak, ang bigat ng kamay sa balat, ang boses na paulit-ulit siyang pinapaliit. Minsan, nagigising siyang sumisigaw, at ako'y babangon para hawakan ang kamay niya hanggang sa kumalma ang paghinga niya. Ang mga bata ay dahan-dahang nagbago. Si Leila, na dati halos hindi nagsasalita, ay nagsimulang magtanong. Maliliit na tanong tungkol sa paaralan, sa mga kaibigan, sa mga pangarap. Si Leslie naman ay nahilig sa pagguhit. Mga bahay ang madalas niyang iguhit. May malalaking bintana, may araw sa gitna ng langit, at walang anino sa loob. May mga araw na tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang lahat ng nangyari. May mga gabing nakatitig ako sa kisame. Iniisip kung may ibang paraan ba. Kung may mas maagang tulong, mas matapang na desisyon, mas maayos na sistema. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga batang mahimbing na natutulog, napapawi ang tanong. Hindi nawawala ang bigat, ngunit nagkakaroon ito ng hugis, isang bigat na kaya ko nang dalhin. 3 taon ang lumipas bago bumalik si Noel. Pagdating niya, ramdam ko agad ang pagod sa kanyang mga mata. Hindi lang mula sa trabaho, kundi mula sa mga panahong wala siya sa piling namin. Mahigpit ang yakap niya sa mga anak, sa ate niya, at sa akin. Hindi siya nagtanong agad. Parang alam niyang may mga kwentong hindi dapat salubungin ng pagmamadali. Sa gabing kaming dalawa na lang, doon ko sinabi ang lahat. Walang paligoy-ligoy. Walang pagtatanggol. Tahimik siyang nakinig. Hawak ang kamay ko. Hinahayaan akong magsalita hanggang sa maubos ang lakas ng boses ko. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya natuwa. Tumango lang siya at sinabing, "Hindi ko alam kung anong tamang sasabihin. Pero nandito ako." At sa sandaling iyon, ramdam kong hindi na ako nag-iisa. Lumipat kami sa Maynila. Isang bagong simula, hindi perpekto, ngunit malayo sa mga alaala ng sigaw at takot. Nakahanap ng trabaho si Ate Emilia. Hindi agad maganda ang kita, ngunit sapat para magsimula. Tuwing uuwi siya, may pagod sa mukha niya, pero may tuwid na likod at malinaw na mga mata. Ang mga bata ay bumalik sa eskwela. Sa unang araw, nanginginig ang kamay ni Leila habang hawak ang bag niya. Hinawakan ko ang balikat niya at sinabing, "Ligtas ka." Tumango siya, parang iniipon ng lakas sa loob ng dibdib niya. Pag-uwi niya, may ngiti siya. Maliit, pero totoo. Ako naman ay bumalik sa trabaho, ngunit may pagbabago sa paraan ng pakikitungo ko sa mundo. Hindi na ako basta-basta umiiwas kapag may naririnig na sigawan sa kapitbahay. Hindi na ako agad tumatalikod kapag may babaeng tahimik na may pasa sa braso. Natutunan kong makinig, hindi para magbigay ng solusyon, kundi para iparamdam na may nakakakita. Isang beses, may lumapit sa akin sa trabaho. Mahina ang boses niya, parang takot na may makarinig.
Kinuwento niya ang mga gabi niyang puno ng takot, ang mga salitang masakit, ang mga kamay na hindi marunong huminto. Hindi ko siya tinanong kung bakit siya nananatili. Hindi ko siya sinabihan ng, tiisin mo. Nakinig lang ako. At sa huli, sinabi ko, hindi ka nag-iisa. Sa bahay, mas madalas na ang tawa. May mga simpleng pagtatalo na nauuwi sa lambingan. May mga gabing nagluluto kaming magkakasama at nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Si Ate Emilia ay nagsimulang mag-ipon para sa maliit na negosyo. Hindi malaki ang pangarap niya. Gusto lang niya ng buhay na walang takot. May mga gabing bumabalik pa rin ang konsensiya. May mga tanong na hindi nawawala. Ngunit natutunan kong ang paghilom ay hindi paglimot. Ito'y pagtanggap na may mga bagay na mananatili, ngunit hindi na kailangang mangibabaw. Isang hapon inimbitahan si Ate Emilia sa isang maliit na pagtitipon ng mga kababaihan sa barangay. Ayaw niyang pumunta noong una. Nakita ko ang pamilyar na pag-aalinlangan sa mga mata niya. Takot na maalala, takot na magsalita. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat, sabi ko. Pwede ka lang makinig. Pumunta kami. Sa maliit na silid, may mga babaeng magkakaiba ang edad, pero iisa ang pagod sa mga mata. Habang tumatagal ang usapan, unti-unting naging bukas ang mga kwento, hanggang may isang babaeng tumayo at nagsalita, mahina, nanginginig, ngunit totoo. Sinusuntok siya ng asawa niya kapag nalalasing. Wala siyang mapuntahan. Tahimik ang silid. Tumayo si Ate Emilia. Hindi niya ikinuwento ang dugo, ang saksak, ang kamatayan. Hindi na kailangan. Sinabi lang niya na mali ang pananakit, na hindi kabutihan ang pananahimik kapag may nasasaktan, at na may buhay sa labas ng takot. Pagkatapos ng pagtitipon, may mga lumapit sa kanya. May mga nagtanong kung paano magsisimula. Hindi siya nagbigay ng mga sagot na parang reseta. Sinabi lang niya ang alam niya, na ang lakas ay dumarating minsan sa anyo ng pakikinig, minsan sa anyo ng pagtanggi. Sa gabing iyon, binuksan ko muli ang lumang libreta ng lola ko. Hindi para ulitin ang ginawa ko, kundi para tandaan ang hangganang hindi na dapat tawirin. May mga bagay na hindi kailangang ipamana. May mga aral na sapat ng manatili sa alaala. Tiningnan ko ang mga bata habang natutulog. Payapa ang mga mukha. Doon ko naramdaman ang isang uri ng kapatawaran. Hindi mula sa mundo, kundi mula sa sarili ko. Ngayon kapag tinatanong ako kung nagsisisi ba ako, hindi ako agad sumasagot. May mga salitang hindi kayang ipaloob sa isang oo o hindi. May mga desisyong hindi kailanman magiging magaan. Kahit pa may mga buhay na naligtas, alam kong mali ang pumatay. Alam kong may buhay na nawala. At dala ko ang bigat na iyon araw-araw. Ngunit dala ko rin ang katotohanang may tatlong buhay ang hindi na muling gigising sa takot. At sa pagitan ng dalawang katotohanang iyon, natutunan kong mabuhay, hindi para magpaliwanag, kundi para magpatuloy. Si Ate Emilia ay may sariling maliit na negosyo na ngayon. Hindi malaki ang kita, pero sapat. Ang mga bata ay may pangarap, mga pangarap na hindi hinahabol ng anino. Si Noel ay nananatiling tahimik na haligi, hindi perpekto, pero totoo. Ako naman ay patuloy na natutong huminga sa gitna ng bigat. May mga gabing bumabalik ang alaala. May mga araw na parang ordinaryo lang ang lahat. At sa pagitan ng mga iyon, pinipili kong magsalita kapag kailangan
makinig kapag hinihingi, at tumahimik lamang kapag ang katahimikan ay hindi nakapipinsala. Kung may isang mensahe akong iiwan, ito iyon, hindi kayo nag-iisa. At ang pagtitiis ay hindi sukatan ng kabutihan. May hangganan ang pananahimik. May karapatan kayong mabuhay ng walang takot. Kayo at ang inyong mga anak. Ito ang kwento ko. Mabigat, hindi perpekto, ngunit totoo. At sa katotohanan iyon, patuloy akong lalakad.